political ano po yan, political genius. O hindi pa po natin alam kung anong barahang ilalabas niya na nasa dahig na yan, hindi pa rin natin alam kung anong barahang ilalabas niyan. Kaya dito hindi po siya naging utu-utu ni Donald Trump nung panahon po ni Donald Trump nung panahon ng Pangulong Duterte. Hindi po siya nagpunta doon sa White House para makita si Donald Trump, kundi si Donald Trump ang nagpunta ng Pilipinas para makita si Duterte. Hindi katulad ni Bongbong Marcos, silang araw na siya sa Amerika, hindi pa rin niya nakikita si Donald Trump. Kung sino-sino pinapakita sa kanya, mga cook, mga alalay, mga security, mga secretary. O meron na po ba kayo napanood na nagkita na sila ni Donald Trump? Sinalubong ba siya ni Donald Trump? Hindi! Alam po ba ninyo kung sino sumalubong sa kanya? Yung mga yaya ng mga anak ni Donald Trump. Kaya mga kareaksyon, huwag niyong itutulad si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Nakita po ninyo si Bongbong Marcos, nagsusumamo doon sa Defense Secretary ng Amerika. Eh, ang Pangulong Duterte wala nga, hindi nga niya papasinin yung Defense Secretary ng Amerika eh. Si Donald Trump nga, nagsusumamo pa bago makita si Pangulong Duterte. Di ba mga kareaksyon? Kaya ganyan po kababa ang tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ay, mga kareaksyon, ganyan kababa ang tingin nila sa atin. Dahil binababa natin ang ating mga sarili sa kanilang mga paningin. Yan yung asawa ni Tambaluslos. Nakatatlong termino na. Upo pa rin. Malupit ka talaga, George Garcia. Ibang klase ka talaga, meron kang pagkalimaw. Ang lupit mo, hindi ka na bagay sa mundo ng mga tao. Kailangan mo na pumunta sa mundo ng mga limaw. Ang galing mo, pagka po na dito. Pero Ruth, ito magandang tanong kay Chairman dito eh. Okay, nung una, 5 ang nominees. Sabi ho ninyo, para mas maging maayos at hindi maabuso yung nagre-resign yung 5, yung 4, etc., ginawang 10. So, practically po, walang effect yung ginawa nating 10. Kasi nangyari pa rin po ito, Chairman. Lumalabas po, Sir Ted, may effect naman. Pero ang point is, doon pa rin kinuha yung pumalit sa number 3, doon sa 10 na sinabit nila. Pero doon po sa nabakanting 4 ngayon, wala po silang sinasabot sa amin na dagdag dahil hindi po namin tatanggapin. Kung sakasakali dahil resignation po yon at hindi po death or disqualification. Pakiulit po, Chairman, wala kayong tinatanggap ka ninyo. Chairman, please, ano po? Wala po kaming, hindi po sila makakapagpalit ng dagdag na 10 kasi kung may papalit po na 10, Sir Ted, yan pong papalit ay magiging number 4, 5, up to 10. Kasi nga po ay yung pong number 7 pala nagtataas din. So yung bakante nilang 4 ay hindi po kami tatanggap ng dagdag na 4 sapagkat hindi naman po namatay o na-disqualify yung 4. Kung hindi nag-resign at yung iba na-elect. So iba nag-assume. So parang yung po yung effectiveness ng 10 namin. Opo, pero Chairman, again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayaring ito, po. Kasi Chairman, merong pong 3 seats ang tingog. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Nag-resign po, personal reason. Okay, nag-resign. Okay. So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-4 at saka yung pang-5. Kumbaga yan, yung pang-4 o kaya yung pang-5. Pang-6 po itong uupo sa pang-4 na consecutive term. Alright, so yung pong pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nag-resign siya talaga, for personal reason, papalit yung pang-4. Pero yung pang-4 at saka pang-5 kaninyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Sige. Executive Vice President at saka Vice President. So, kailan daw sila nag-eleksyon, Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit po sa aming Law Department. Kapag ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o anuman. Kasi, Chairman, I mean, with all due respect, sa lahat, sa pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, di mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na siyempre mas pabor sa'yo maging congressman ka, di ba? Oo. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang sa iba, ang hirap paniwalaan, Chairman, na
ano ho ito, hindi planado itong gantong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-apat na yung term niya sa Congress. Ginagawa mong bobo si Manong Ted Pailon. At ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. Nakatatlo na po si Eda Romualdez. Ngayon gagawin pang pangapat. Di ba nakakahiya po yan? Masyado kayo matatakaw sa kapangyarihan sa pera. Di ba? Nasupalpal ka ngayon kay Manong Ted Pailon. Nako, anong sagot mo? Sumagot ka. Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya alam po ang pinagbasihan po namin. Madami na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay Sabi niya, maaaring tama po kayo, Sir Ted. Tama talaga, ikaw may tama ka. magsasaka party list versus Villamin, na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws nung mismong party list. So, matagal na po nila sinasabi, kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representasyon mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal nung kanilang dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Opo, so sige, dito po sa mga nominado po ng partidong ito, lahat ho ba ng nominees from number 1 to number 10, sinuri po ng COMELEC ang kwalifikasyon ng bawat isa? Ito na. Ito na po ang Pangulong Duterte kung saan papakita niya po kung gaano ka weak leader si Bongbong Marcos. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantagin po ninyo si Bongbong Marcos nasa Amerika. Pero alam po ba ninyo na kahit na nasa Amerika siya, para siyang isang basang sisiw. Wala po siya sa kalingkingan ng Pangulong Duterte. Duwag lamang ang gumawa sa ginawa nila sa Pangulong Duterte. At mas pipiliin ko pa, ito, may nagsabi po kasi sa akin kasi nakakaiya ang Pangulong Duterte napadala dun sa dahig dahil pinadala ni Bongbong Marcos. Sabi ko, mas proud pa ako sa Pangulong Duterte sa ginawa niya kaysa naman manahimik siya at hindi siya kumibo sa lahat ng ginagawa ni Bongbong Marcos na alam niya na nagdudroga siya, na nagkokokaine siya, kaysa naman na nandito nga siya sa Pilipinas pero wala namang siyang dignidad at integridad. O, di ba? Pero ngayon mga ka-reaction, ipapakita po natin sa video na ito at mag-react tayo ang pagkakaiba ng Pangulong Duterte at ni Bongbong Marcos. Unahin po natin si Bongbong Marcos. Thank you, Mr. Secretary. Thank you once again. It's a very great pleasure to be with you. Sana na-memorize niya ng maayos kasi alam ko pinamemorize sa kanya to alam po ba ninyo yung nag-memorize nung high school kayo? Alam nyo pa paano? Alam nyo pa paano mag-memorize yung inuulit-ulit ninyo yung sinasabi ninyo? O ito, pakinggan po ninyo Minsan kasi nakakalimutan nyo yung minemorize nyo Thank you, Mr. Secretary. Thank you once again. It's a very great pleasure to be with you and to meet with you once again. Makita po ninyo dito si Gibo, kinakabahan si Gibo. Kinakabahan, baka magkamali si Bongbong Marcos o kaya baka alam nyo na mag-collapse. Thank you, Mr. Secretary. Thank you once again. It's a very great pleasure to be with you and to meet with you once again after your visit to us in Manila. It was the visit, turns out, your visit to Manila became a very strong... Tingnan nyo si Gibo. Tapos biglang tumingin si Anyo. Sabi ko, ayusin mo. Yung pinaraktis ka namin. Message, very symbolic message, all the continuing partnership between the Philippines and the United States, not only on defense and security, not only in the defense and security. Di ba? Alam mo ba ninyo yun, yung nag-memorize ka ng high school, not only in defense and security. Not only in defense and security. Ulit-ulitin mo yun, di ba? Oo, di ba? Tignan mo. Sector, in all other fields, as it has been described before, you cannot limit Philippine-American relationship to one dimension, because of the
the length of time that we have been partners, the evolution of that partnership has really encompassed all kinds of other areas, starting from the people to the G2G, to all. I cannot think actually of an area of cooperation where the United States and the Philippines. Alam po ba ninyo kung anong tingin ng mga Amerikano sa kanya? Alam nyo kung anong tingin ng mga Amerikano kay Bongbong Marcos? Papakita ko sa inyo mamaya kung alam nyo. Pero hindi po nila nagawa sa Pangulong Duterte yan. Hindi nagpunta ng Amerika ang Pangulong Duterte para makipag-usap sa mga yan. Alam po ba ninyo kung sinong pumunta ng Pilipinas? Si Donald Trump. Hindi po, hindi po mauto ni Donald Trump ang Pangulong Duterte. Hindi nila kayang ganyan-ganyan. Tingnan mo, parang basang sisiw si Bongbong Marcos dyan. Para kang basang sisiw sa harapan ng mga puti. Are not involved. Since it was a symbol, an important symbol, your visit was an important symbol. Oh, yan, important symbol. An important symbol. Nagme-memorize siya eh. Baka makalimutan mo, ulitin mo. And sent a very clear message about our continuing partnership and our continuing understanding of the Mutual Defense Treaty. The Mutual Defense Treaty, the United States is our only treaty partner. And the Mutual Defense Treaty Oh. Naalala ninyo nung nagme-memorize kayo ng high school? Ganyan na ganyan. Huwag ka na mag-isip, mag-memorize ka na lang. Memorize mo yan, pa 1 week. Pag nakaharap mo yung memorize mo. continues to be the cornerstone of that relationship, especially when it comes to defense and security cooperation. But we must continue to be in discussion. We must continue to evolve that relationship as the circumstances, the context in which we operate has evolved. And I think that we have done a great deal in that regard. Since your visit, we have come to many agreements. We again have reaffirmed our mutual defense treaty and the importance that both countries, the United States and the Philippines. Nakakaawa po siya, no? Para siya nagmamakaawa. Sagipin niyo ako sa Pilipinas. Huwag niyo akong pabayaan papatalsikin ng aking mga kababayan. Protektahan niyo ako, protektahan niyo ang bansang Pilipinas. Tapos yung mga mainstream media, tulungan niyo ako para mabusog sila. Kasi may pondo naman ng Amerika, di ba, para sa mga mainstream media. Huwag yung pabayaan para naman hindi bumagsak ang aking ratings. Tsaka yung mga nagbibigay ng ratings, sabihin nyo, umangat ang ratings ko. Maawa naman kayo sa akin, ha? Di ba? Ganyan, diba? Regard that treaty and the joint exercises. Hindi gagawin ng Pangulong Duterte yan, Bongbong Marcos. Panoorin po natin ang Pangulong Duterte paano magsalita, ha? President Trump is in the Philippines right now, the last stop on his... Si Trump ang nagpunta ng Pilipinas. Bongbong Marcos, hindi mo ba kayang papuntahin ng Pilipinas si Trump? Ikaw ang nagmamakahawa dyan. Maiya ka naman, bigyan mo ng karangalan at dignidad ng Pilipinas. Di ba? Ito. President Trump is in the Philippines right now, the last stop on his 5-nation tour of Asia. Just in the last hour, he arrived at a gala in Manila being hosted by Philippine President Rodrigo Duterte, who has come under intense criticism from human rights groups for overseeing a violent drug war in which thousands have died. President Trump arrived in Manila today after a brief stop in Vietnam. Trump has also visited Japan, South Korea, and China. Bongbong Marcos, hindi mo ba kayang papuntahin ng Pilipinas si Trump? Alam mo anong ginawa ng Pangulong Duterte kay Trump? Trump, pumunta ka dito. Mag-usap tayo dito sa Pilipinas. Huwag mo imbitahan dyan sa White House mo. Wala akong pakalam dyan. Pumunta ka dito sa Pilipinas. Ayaw mong pumunta? Di ba pinakyu niya si Obama? Pakyu Obama, sabi niya, di ba? Pag hindi ka pumunta dito, Trump, pakyu din kita. Natakot si Trump, mga kababayan. Mga kareaksyon, pumunta dito. Ito. This I would post to the entire community. Ito po, alam po ba ninyo kung sinong kasama niya dito? Ayan, si Vladimir Putin lang naman, ayan o. Ayan po si Vladimir Putin, ayan o. Ayan si Vladimir Putin, ayan o. Of the world. Yun. Nakikita po niyo si Vladimir Putin? Yan, sa Russia yan, sa Russia. Di ba, pumunta na Russia ang Pangulong Duterte, di ba, Siyempre, BFF niya si Vladimir Putin, ayan o. Is it wrong for a president to say rather,
that do not destroy my country, especially the children, because I will kill you. And that was my order to the armed forces and to the police. And right now, even as I fly here and go back, there are about, again, 2 generals who are still playing with that. And I said, well, I told you, do not destroy my country because it is being flooded with drugs. Mr. President, I'm very sorry. I have a club to be very unpolite. So I'm sorry intervening, but maybe we go ahead and then come back to you. Yes. Well, yes. Still 1 minute. Diba pinuputol po siya, binabastos po siya ng puting reporter. Sabi ng puting reporter, Mr. President, balikan ka na lang namin kasi masyado ka ng matapang. Hindi ka na bagay dito sa mundo ng mga tao. Kailangan mo na pumunta sa mga mundo ng mga limaw. Di ba hindi na kaya yung pagkahalimaw ni Duterte? Ngayon, anong sinabi ni Duterte? Mayroon pa akong 1 minute, Brad. Manahimik ka dyan. Magsasalita pa ako dito. I will end up by saying that, well, this has been the issue in the Philippines. But the president to si Modern, I assure you. Hindi po siya napahinto ng puting reporter. Di ba hindi siya napahinto ng puto? Oy, Marcos, manot ka kay Pangulong Duterte, Ganito yung yung matikas na presidente, hindi yung naggaganong-ganong nga parang aso na naghahanap ng buto diyan sa Amerika. Manood ka kay Pangulong Duterte, paano siya mamuno? Paano siya respetuhin ni Donald Trump? Ikaw, pinapahina mo yung Pilipinas Pumupunta ka dyan parang ito, panoorin po natin. Yes, sir. May I help you? Mr. President, Jonathan Yes. Miller from Channel 4 News. There's a lot of talk these days about a new world order, and you have chosen to realign the Philippines with China and with Russia. Is there room within this realignment, do you think, for an America led by Donald Trump? And have you forgiven him for what he said about the Philippines being a terrorist nation? No, it's not really a world order of arms. The world order of violence is economic. You know, you have noticed now, Korea was pissed off because during the last rebellion, America did nothing to help in even a word or two. Then the most serious is that they wanted a guy, he's an Islamic preacher, I think, and he's in the States, and they wanted him to be extradited to Turkey. So Turkey got pissed off and said, I will go to Russia and China and would try to join the bloc. And that is only business. I'm sure Turkey is not interested in war. Turkey, I think, is still a member of the NATO. So he cannot be an alliance with another militarily if he has this membership with NATO or NATO. What I'm saying is that's why I said I'm redirecting the policy. Usually, even in the past years, when we talk about purchases of arms, it's always the made in America, period. Ships and be down, those given to us were not really given free. They were the most bold vessels, say assets, not needed by America anymore, and were then given to us with a, not really for a song, but for a price. I said it's about time that we redirect our. If the Senate, I forgot, Cardin does not want to sell rifles with us, Putin said that you can have. I'll give you buy one and take one. Almost like that. And Trump? Yeah. He said if you cannot buy arms anywhere, go to me. You buy one, then take one. It's for free. So I get double. Why should I have to belabor the point with Cardin?
If it does not want us to be allies, then we'll go to Russia and China. You don't deprive your ally with arms because your ally has to protect its public. Yun! Diba? Ngayon, nagmamakawa si Bongbong Marcos, bigyan mo kami ng armas, bigyan mo kami ng armas. O, bibigyan daw tayo ng F-16 pero utang. Hindi ka bibigyan ng Amerika kasi alam ng Amerika, pag lumakas ang Pilipinas, hindi na natin sila kailangan. Wala nang EDCA. Kaya kinakailangan ng Pilipinas laging marupok. Para kinakailangan, lagi natin silang kailangan para protektahan natin ang ating mga sarili sa China. Pero ang totoo niyan, kapag gumera ang China, durog tayo. Oh, may alam po ba kayo patungkol dyan sa Ukraine? Kung ano nangyari sa Ukraine? Yan po ang sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Si Pangulong Duterte talagang malupit po siya. Political ano po yan, political genius. O hindi pa po natin alam kung anong barahang ilalabas niya na nasa dahig na yan, hindi pa rin natin alam kung anong barahang ilalabas niyan. Kaya dito hindi po siya naging uto-uto ni Donald Trump nung panahon po ni Donald Trump nung panahon ng Pangulong Duterte. Hindi po siya nagpunta doon sa White House para makita si Donald Trump, kundi si Donald Trump ang nagpunta ng Pilipinas para makita si Duterte. Hindi katulad ni Bongbong Marcos, silang araw na siya sa Amerika, hindi pa rin niya nakikita si Donald Trump. Kung sino-sino pinapakita sa kanya, mga cook, mga alalay, mga security, mga secretary. O meron na po ba kayo napanood na nagkita na sila ni Donald Trump? Sinalubong ba siya ni Donald Trump? Hindi! Alam po ba ninyo kung sino sumalubong sa kanya? Yung mga yaya ng mga anak ni Donald Trump. Kaya mga kareaksyon, huwag niyong itutulad si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Nakita po ninyo si Bongbong Marcos, nagsusumamo doon sa Defense Secretary ng Amerika. Eh, ang Pangulong Duterte wala nga, hindi nga niya papasinin yung Defense Secretary ng Amerika eh. Si Donald Trump nga, nagsusumamo pa bago makita si Pangulong Duterte. Di ba mga kareaksyon? Kaya ganyan po kababa ang tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ay mga kareaksyon, ganyan kababa ang tingin nila sa atin. Dahil binababa natin ang ating mga sarili sa kanilang mga paningin. Sabi ng Pangulong Duterte, kung ayaw nyo kaming bentahan ng mga armas, mga aeroplanong pandigma, mga barkong pandigma, bibili kami sa Russia at sa China. Oo. Kaya hindi nyo kaming bebentahan, paano namin ipoprotektahan ng aming mga sarili? Eh ngayon, dinala nila lahat ng mga armas nila dito. Gusto pa nilang gumawa ng ammunition factory diyan sa may Sambales at Kaya Bataan. Para kung sakaling magkagera, meron ng factory dito sa Pilipinas ganoon. Di ba mga kareaksyon? Oo. Pwede kaya dalhin na nila lahat ng mga populasyon nila dito, yung mga Amerikano. Tayo naman sa Pilipinas, pumunta tayo ng Amerika. O bahala na sila maggera-gera noon, pero mahal ko ang Pilipinas eh. Marami nagsasabi, pumunta ka na ng New Zealand, pumunta ka na ng Espanya, pumunta ka na ng Amerika, pumunta ka na kung saan-saan. Pumunta ka na ng Australia, lahat-lahat na yung basa na yan. Pero hindi, katulad ng Pangulong Duterte, kung mamamatay ako, pipiliin ko na mamatay sa aking bayan. Nandun ka nga sa ibang bansa, sayot sa gusto mo, mamatay ka naman dun eh. Bakit aalis ka pa sa Pilipinas? Diba lahat po, alam po ninyo kung sino mga aalis sa Pilipinas? Yung mga may bahay sa ibang bansa, katulad po ng mga mayayamang politiko na yan na nagnanakaw araw-araw sa ating kaban. Di ba mga kareaksyon? Kaya po mga kareaksyon, huwag niyong itutulad, igagaya at isasalin tulad si Bongbong Marcos sa Pangulong Duterte. Malayong po. To keep the order internally and to foreign aggression, to repel. Now, if we do not want to sell arms to us on the question of, I just had my figures when I was flying in. I was reading something. The deaths of America was 40. Annual. 40,000. Oh, what is it? And the moment they talk about, that's the vote in the U.S. Congress. What's a popular view? Because there are pressure, as I have said. That State Department has... Kaya mong magsalitang ganyan, Bongbong Marcos? Kaya mong sermon-sermonin ng State Congress? Kaya mong banat-banatan ng Amerika? Hindi mo kaya. Takot ka sa Amerika eh. O diba? Because of your multiracial population. They have groups there. The LGBT, they go to State Department guys, they go to Liberia and offer aid and assistance. But, they said, come out with the law that would allow same-sex marriages. What's happening? What are the principles that the
the builders of America. They have lost along the way. Why do you have the Philippines? Do you not even know that the first 2 months of operation, even before the election, there were already a lot of killings. Even before I was elected, there were, look at the records. The first 2 months were not ours. We do not wrap people with plastic tape. There's no need. If you want to kill the drug addict, just shoot him in the head. Why do you have to carry him from there and those were the purging and the cleansing of, I said, there were a lot of generals there. As a matter of fact, when I came in, I said, I named them publicly. I told them before the elections, leave the service because if I get to be there, I will name names. So it was a free-for-all. You now realize that there are so many municipal and the city. One died in prison. I don't know. Maybe I'll do research and give you the answer one of these days. So how do you expect to just say make the to assume rather that it's all killed by people of government when the mayors themselves were into it? And there are still mayors still there claiming the narco politics game, and I'm warning them again. You might not want it to hear it, but you will not only lose your funds, you will lose your life. Mr. President, just before you go, sir, you did raise earlier the Mga kareaksyon, sinisita po ng puti na to. Sinisita niya ang Pangulong Duterte sa mga nagkakamatayang mga drugista, mga pusher, mga salot sa lipunan. Ang Pilipinas, sinabihan po niya. Sa Amerika nga, naglalakad siya doon para mga zombies na eh. O diba, sira-sira na ang buhay ng mga Amerikano dahil sa droga na yan. Kahit sa mga European country. Dito sa Pilipinas, hindi kailangan mangyari yan. Diba? comparison with Latin America and narco state. The narco states of Latin America were, as you know, associated with the term death squads too. And in this country, since you became president, in the 5 months since you became president, more people have actually been killed than died during the 9 years of the Marcos dictatorship, which we've also been talking about. I could ask the same question. Why is America losing 40,000 lives, drug-related cases? What makes the Philippines different from America? May I ask you? In terms of drugs, what is my color with the color of America? With The number respect, sir, of it's people not losing state death. sanctioned in America. It's What? not- with respect, it is not sanctioned Yes. by the president, sir. Yes, it is not. That is what you say. But who supplied the arms? Who invaded a country, Nicaragua? Was it Nicaragua? Panama. You want to talk about the law? Oh, look what America did. They invaded Panama. The president still in prison in the United States. They invaded the country on a question or in an issue because drugs were flooding America, and they had to take out, forgot the name. Noriega. Same. America went to war. So they destroyed not only the sovereignty, they fractured the country. It's non-existent actually. And they had to kill Saddam to get the leader. Tingnan po ninyo dito mga karyasong kung paano niya sinabu ng Amerika. Kaya ngayon natatakot po ang mga maraming Pilipino sa mga sa mga maraming EDCA site sa Pilipinas na baka pag lumusob ang China, unang-una niyang bobombay ng mga lugar na yun. Minsan nakakatakot po yung mga karyasyon pag gano'n na nangyayari sa ating bayan.
pinununan naman po ng mga Amerikano ang ating bayan na para bagang tayo sakop na naman nila. Anong mangyayari sa atin kapag binomba ang mga EDCA na yan, dinurog tayo ng China? Hindi po tayo natatakot sa China. Natatakot po tayo dyan sa Amerika kasi kung saan nila dadalhin yung mga armas ng mga yan, doon talaga pupunta yung kalaban. Di ba, in China wala namang gagawin sa yan kung wala ka namang gagawin sa kanya West Philippines, China Sea. Sa atin yun. Sabi nila, sa kanila din. Anong magagawa natin? Sinong malakas sa kanya? Di magpalakas muna tayo. Naku. So where is the hypocrisy here? Mga hipokrito kasi kayo sovereignty. Where is the hypocrisy here? The Iraqis are dying. They are against each other. And because America went inside on a pretext that there were weapons of mass destruction, only to admit to the world. And by the way, why is America not a member of the International Criminal Court? Let me ask you. They are invoking extrajudicial killing, calling upon the Human Rights Commission and defining extrajudicial killing, which is in the charter of which he is not a signatory. Do you know that America is not a member? And yet they threaten leaders and presidents. Hindi po member ng ICC ang Amerika. Pero ginagamit niya ang ICC para takutin tayo. Uy na nga nangyari dahil nga hindi weak leader nga ang president natin. You do not do that to me. When you are a hypocrite to me, you are a hypocrite. By what standard or language do we use? So, I would say, don't... Bongbong Marcos, makinig ka dito. Kani-kanino ka nakikinig Ayan si Pangulong Duterte, nako. Not talk about lives, about people, my own citizens. You have destroyed countries and deprived their sovereignty. So, where is the moral basis? Tell me. What is the moral basis of the so many things that America did in the name of human rights? Let us, when we talk about national issues, international issues, we have to set the parameters, or else my country, hindi naman ito lalabas. I'm not sure you will publish this or let it out in the air. So I must tell my countrymen, we are being called by names everywhere with no proof, and here you are, America invading a country, bombing it, killing people in the process, children, adults and all, and even the dogs, and the goats and the lambs, only to say, we committed a mistake. No weapons of mass destruction. So I call upon now the human rights of America to consider this. Thank you, Mr. President. Yes. No more? No more. You can think of questions. Give me the meaning of hypocrisy. And I would address myself to the international viewers. Sumibat ko, tingnan mo. Just last question. Yes. Dito mga kareaksyon, hindi po pwede sa Pangulong Duterte ang nangyayari ngayon kay Bongbong Marcos na nagsusumamo siya sa Amerika na parang basang sisiw.